Praise the name of the Lord. Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid muli. Sa pangalan po ng ating Diyos na buhay, tayo po muli ay magsama-sama na ating pong sasambahin ang ating Panginoon sa araw na ito ng pagsamba. Purihin ang Diyos at sa lahat ng mga kasama natin sa dakong ito at ganoon din sa lahat ng mga kasama natin online. Ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na matanggap ng bawat isa sa atin sa araw na ito. Ihanda po natin ang ating mga puso at ang ating pong mga isipan. Ang buong buhay natin ay ating pong gamitin for the glory of the Lord. Amen. Praise God. At sa ating pong magpapasimula, aawit muna tayo ng isang awitin. Praise God. You are holy. Amen. Tunay nga po ng ating Diyos, siya ay banal. And let us worship Him in the beauty of His holiness. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. You are holy, Lord God. Amen. Yes, you are, oh God. Hallelujah. You are holy. Praise the Lord. Amen. There is none like you, Lord God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You are holy. Sambahin ang Panginoon. Karapat-dapat ng Diyos ay ating purihin, siya ay ating sambahin, sapagkat siya'y banal. Hallelujah. I see your praises. I see your praises forever. Worship you, Jesus, in the beauty of your holiness. I found where I belong. I sing your praises one more time. Hallelujah. I see your praises forever. Deeper in love with you. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I found praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Amang Diyos ang mapagpala, sa umagang ito kami po ay muling lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba sa iyo. Yes, Lord, we exalt your name. We worship your holy name, O God. Hallelujah. Because you are worthy to be worshipped. And once again, O Lord God, this morning we pray that you bless this online ministry. Abutin mo, Panginoon, ang bawat isa. We believe that you are able and willing to meet all our needs. Hallelujah. According to your great and your precious promises. Bless everyone, O Lord God. Hallelujah, in this place. And those who will be joining online, we pray that you bless
each and every one of us with your words and with your presence. And once again, we pray that you use your servant as an instrument, O Lord God, as a channel of your spiritual blessing this morning. And we thank you, we give you all the glory and all the praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Give God the glory. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Amen. At mga kapatid, tayo po ay tutuloy na sa salita ng Panginoon. Praise God. At tayo magbabasa from the book of Ephesians, chapter 1, verse 13. Ephesians 1, verse 13. Reading from King James Version. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Sa wikang Tagalog, na sa Kanya'y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng Ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng Kanyang banal na salita, at sa umagang ito, nais ko pong dalhin ang simpleng mensahe, mga kapatid, mula sa salita ng Panginoon, the gospel of your salvation. The gospel of your salvation. Ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. You may be seated. Hallelujah. The gospel of your salvation. Kapag pinag-usapan po natin ang salitang gospel, ito po ay tumutukoy sa good news or mabuting balita, na kung saan ito ang pinagmumulan ng ating salvation. Ang Panginoon, mga kapatid, ay nagpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, and most importantly ay ang pangangailangan ng ating kaluluwa. Amen. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, praise God, na siyang kaparaanan ng Panginoon upang tayo ay maligtas, ito po ay dineclare ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. At sa banal na kasulatan from the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, ganito ang ating mababasa. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Sa wikang Tagalog ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamagitan naman nito'y ligtas kayo, kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang akin namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Praise God. Mga kapatid, ito po ang gospel. Ito ang good news. Ang mabuting balita ay ang katotohanan na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin, sa halip na tayo ang mamatay, because the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But when Jesus Christ came, He came to take our place. Kinuha niya ang parusa na dapat
ay sa atin. Therefore, Jesus Christ died on the cross for our sins. At yan ang dahilan kung bakit nagiging mabuting balita ang kamatayan ni Kristo. Dahil ano bang mabuti sa kamatayan? Naging mabuting balita ang kamatayan ni Kristo sapagkat ang kanyang kamatayan, mga kapatid, ang siyang pumawi sa ating mga pagkakasala. Yan ang dahilan kung bakit ang kamatayan ni Kristo, mga kapatid, ay naging mabuting balita. And one more thing, siya po ay inilibing. He died, he was buried. According to the scriptures, siya ay inilibing. At siya ay muling nabuhay. So yung good news, mga kapatid, is that Jesus Christ died, he was buried, and he rose again. Namatay siya dahil sa ating mga kasalanan, siya'y inilibing. And thank be to God, hindi siya nanatili sa libingan, he rose again on the third day. Amen. At dahil dyan, mga kapatid, ang Panginoon ay nag-declare ng pagtatagumpay ang Ebanghelyo, praise God, ng kaligtasan ay ipinahayag ni Apostol Pablo. Amen. Upang ang mga tao sa kasalanan ay magkamit, mga kapatid ko, ng kapatawaran dahil sa kamatayan ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Panginoon ay hindi po nais na sino man ay mapahamak. Ngunit ang Biblia ay nagpapahayag, mga kapatid, na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan or kapahamakan. Hindi lang kamatayang physical, kundi kamatayang spiritual, na kung ating pong liliwanagin, ito po ay spiritual separation, mga kapatid, sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation from the author of life. Jesus is the author of life. God is the author of life. At kapag tayo ay hiwalay sa Panginoon, mga kapatid, yan po ay kamatayan. Yan ay spiritual na kamatayan. At maging sa ating pong future, mga kapatid, ito po ay eternal separation kapag ang kasalanan ay hindi po, mga kapatid, nabigyan ng kalutasan. Ang sabi ng Bible, ang Panginoon hindi niya nais na sino man ay mapahamak. Sa aklat ng 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to us ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Hindi ng Panginoon nais na sino man ay mapahamak, mga kapatid. Hindi siya mapagpaliban sa kanyang pangako na katulad ng pagpapalibang ipinilalagay ng iba. But is long-suffering to us ward, not willing that any should perish. Hindi niya nais na kahit isa sa atin o sino man sa atin ay mapahamak. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong umaga, muli ko pong ipinapahayag sa pamagitan ng salita ng Panginoon na hindi ng Diyos nais na sino man ay mapahamak. Ano man ang kalagayan natin ngayon, na isang Diyos ipahayag muli sa kanyang salita that He is not willing that any should perish. Hindi niya nais na sino man ay mapahamak, kundi ang bawat isa ay makapagsisi. Bakit kailangan magsisi? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan at panunumbalik sa Diyos. Ang pagsisisi ay pagbabago ng kaisipan at pagbabago ng pasya. Amen. Na ayaw nang mamuhay sa kasalanan. Praise God. Ang enlightenment, mga kapatid, or spiritual enlightenment ay nagdadala sa atin sa tamang realization ng buhay. Amen. At tamang realization kung ano ba ang future natin, praise God, even after this life. At dahil sa liwanag ng salita ng Panginoon, hallelujah, binigyan tayo ng Panginoon, praise God, ng tamang evaluation, praise God, ng ating mga sarili. And thank be to God, tinulungan tayo ng Panginoon na ma-realize na lahat tayo ay nagkasala at walang matuwid, wala kahit isa. At kung ang kasalanan ay patungo sa kapahamakan, o ang kabayaran ng kasalanan ay kapahamakan, hindi lang ng katawang ito, kundi ng kaluluwa, mga kapatid. Mahalaga na ito po ay mabigyan ng pansin ng bawat isa na ang nais ng Diyos ay hindi kapahamakan, kundi kaligtasan. At kung ang Panginoon ay nais siyang maligtas ang tao, bagaman tayong lahat ay nagkasala,
Mayroon bang paraan ng Panginoon na ibinigay sa banal na kasulatan, mga kapatid, upang ang tao ay mapatawad sa kanilang pagkakasala? Ang Ebanghelyo, mga kapatid, praise God, na ipinapangaral ng salita ng Panginoon o ang mabuting balita, ito po ay kailangan magkaroon ng application sa ating pong mga buhay. Kung paanong si Jesus ay namatay, siya ay inilibing at muling nabuhay, kailangan magkaroon tayo, mga kapatid, ng application sa buhay natin tungkol sa bagay na ito. Pakinggan natin ang sinasabi ng Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Si Apostol Pedro ay nangaral, mga kapatid, ng pagsisisi, bautismo sa pangalan ni Jesucristo at pagtanggap ng Espiritu Santo. Mga kaibigan at mga kapatid, marahil kung kayo ay matagal nang sumusubaybay sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon, ito po ay malimit nating madaanan. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang bagay na napakahalaga ay hindi dapat minsan lang banggitin. Dapat ito ay lagi nating mababanggit sapagkat ito po ay nagliligtas. Sa panahon ngayon, mga kapatid, marami pirang taong nangangailangan ng kaligtasan. Ang Ebanghelyo, mga kapatid, ay hindi dapat matigil. Sa mga taong nakakilala na sa Diyos, sa mga taong tumanggap na ng kaligtasan mula sa Panginoon na nanatili, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng Panginoon, ay dapat dinadala ang Ebanghelyo, ipinahahayag, ipinamamahagi sa iba upang ang mga tao ay magkamit ng kaligtasan. Sa mga hindi pa tumanggap ng Ebanghelyo ng Panginoon, ito ay dapat napapakinggan. Yan ang dahilan, mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit hindi tayo tumitigil na ipangaral ito, sapagkat, mga kaibigan at mga kapatid, wala pong substitute sa gospel. Wala po tayong pwedeng ipalit sa katotohanan ng Ebanghelyo na maaaring ikaligtas, mga kapatid, ng mga taong sumasampalataya at tumatalima. Wala pong kapalit ang Ebanghelyo. Kaya sa mga nangangaral ng salita ng Panginoon sa ikaliligtas ng mga tagapakinig, ay kailangang ipangaral, mga kapatid, ang salita ng Panginoon at ang Ebanghelyo, kahit ito po ay mga hulugan, mga kapatid, ng pag-uulit kuminsan, sapagkat ito po ay kailangan. Ang mga doktor o mga manggagamot, mga kapatid, ay hindi po nahihiyang mag-prescribe ng mga gamot na dati na nilang ginamit. Lalo na kung ito ay proven, praise God, na nagpapagaling. Ang Ebanghelyo, ito po ay proven mula po sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, mga apostol, at hanggang sa panahon ngayon, mga kapatid, ang mabuting balita, praise God, ito po ay nananatiling mabuting balita na nagliligtas sa kaluluwa ng mga taong nananampalataya, tumatanggap ng Ebanghelyo, mga kapatid, sa mga taong tumatalima, praise God, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Magsisi, sapagkat lahat ay nagkasala. Pabautismo sa pangalan ni Jesucristo, sapagkat ito po ay kinakailangan. Ang sabi ng banal na kasulatan sa Mark 16, mga kapatid, verse 16, He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. It's not enough na ang tao ay sumampalataya lang. Ang nagsalita nito ay ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi niya dapat, mga kapatid, iuugnay ang bautismo sa pananampalataya kung hindi ito mahalaga. Amen. Ang Panginoon Jesucristo, alam naman natin na siya po ang tanging author of salvation. At dahil siya po ang may akda ng kaligtasan, mga kapatid, siya ang higit na nakakaalam kung ano po ang mga bagay na kinakailangan upang ang tao ay maligtas.
Halimbawa, sa pagpapatawad ng kasalanan, mga kapatid, walang isa man sa atin, mga kapatid, na eksperto o kaya marunong upang ang ating kasalanan ay mahiwalay sa ating mga buhay. Ang Panginoon Jesucristo ay naparito upang ang kasalanan na hindi natin kayang tanggalin sa ating mga buhay, siya po ang nagbigay ng kaparaanan, magsisi, magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Mayroon bang ibang bagay, mga kapatid, na maaaring mag-alis at magtanggal ng kasalanan sa buhay ng tao? Sa banal na kasulatan, mga kapatid, ito po ang ibinigay ng Panginoon na prescription. Amen. At kung ang Panginoon ay siyang dalubhasa sa pagliligtas at siyang nagbigay ng instruction kung paano maliligtas, mga kapatid, marahil tayo po ay aamin sa ating mga sarili na ang kaisipan ng Diyos ay mas mataas kaysa ating kaisipan. Ang pangunawa ng Diyos ay mas mataas sa ating pangunawa bilang tao. Bakit? Sapagat siya ang may lalang sa atin, siya ang tumutulong sa atin, mga kapatid, hallelujah, upang mag-function ng lahat, mga kapatid ko, ng bahagi ng ating pong mga katawan. Ang ating consciousness ay nagmumula sa Panginoon. Ang ating comprehension, mga kapatid, ay nag-function dahil sa biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga po, wala pong makataong paraan na pwedeng kansilahin ang kaparaanan ng ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, nais ko pong muling sabihin sa inyo, ang Diyos pa rin, hallelujah, ang mayroong pinakamataas na kaisipan. Siya pa rin, mga kapatid, hallelujah, ang nakakaalam kung ano ang tama, kung ano ang kailangan natin, praise God, sa ating pong mga buhay. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Hallelujah. Sa book of Romans chapter 6 verse 3 and 4, ganito ang sinasabi ng Bible. Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? Hindi daw ba natin nalalaman, mga kapatid, na ang mga nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo, tayo daw ay nangalibing na kasama niya. Amen. Kaya kung ang good news, praise God, ay death, burial, and resurrection of Jesus Christ, sa kamatayan ni Kristo, mga kapatid, yan po ay sinasagisag ng repentance. Amen. Ito ay kamatayan sa kasalanan. So when we repent, mga kapatid, we become dead to sin. Amen. Kung tayo ay nagiging patay sa kasalanan, dahil ang kasalanan, mga kapatid, ay atin na pong itinatakwil, praise God, sa ating pong mga buhay. And then, pagkatapos ng kamatayan, ano naman ang kailangan? Kailangan ilibing. Ang paglibing, mga kapatid, baptism. Kaya nga po yung original na salita ng baptism ay baptizo. Nang ibig sabihin ay ilubog o ilibing. Praise God. At yun naman pong muling pagkabuhay ng ating Panginoon, amen, ay tayo po ay tumatanggap ng Espiritu Santo upang mabuhay tayo, hindi na sa ating mga sarili, kundi ang sabi ng Bible, that we should walk in newness of life. Ano bang kailangan in order for us to walk in the newness of life? Kailangan natin ang Spirit ng Panginoon. Amen. Sapagkat hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili without the Spirit of God. Kaya kapag tayo ay tumanggap sa Panginoon, ibig sabihin nagsisi, nabautismuhan sa pangalan ni Jesucristo sa pagpapatawad ng kasalanan, tinanggap natin ang Espiritu ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Tayo po ay lalakad sa panibagong buhay. Purihin ang Panginoon. Yan po ang buhay na deeply affected by the gospel of Christ. Amen. Dahil ang gospel, mga kapatid, napaka-powerful yan. Makapangyarihan po yan, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya yung sagisag na nagaganap sa buhay natin sa actual na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo ay napakahalaga. Sa aklat po ng Colossians chapter 2 verse 12. Buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him
through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead, na nangalibing nakalakip niya sa bautismo, na kayo na may muling binuhay, nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos, na muling bumangon sa Kanya sa mga patay, sa paggawa ng Diyos. Kapag tumanggap tayo ng Espiritu, nararanasan natin ang paggawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Pagkilos ng ating pong Panginoon. So tayo nangalibing, mga kapatid, nakalakip niya sa bautismo. Tayo ay nakakaranas ng resurrected life, spiritually speaking. We walk in the newness of life when we receive the Spirit of the Lord. So yun po ay napakahalaga, mga kapatid, praise God, napakagandang pangyayari sa buhay natin. Si Apostol Pablo, mga kapatid, ay nagbigay siya ng pahayag tungkol sa kahalagahan ng Ebanghelyo o ng Gospel of our salvation. Na siya mismo ay nagsabi, mga kapatid, na hindi niya ikinahihiya ang Ebanghelyo. Yan po ang dahilan kung bakit sa umagang ito, mga kapatid at mga kaibigan, hindi po natin ikinahihiya ang paghahayag ng Ebanghelyo. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Ito ang pahayag ni Apostle Paul, that he was not ashamed of the gospel. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Nais ko lang ipaalala sa lahat ng mga mananampalataya sa araw na ito, hindi natin dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Amen. Tayo ay may patutuo na ang Ebanghelyo ang nagligtas sa atin, nagbago ng ating buhay. Kung ang magandang balita ay nagdulot ng magandang resulta sa buhay natin, hindi natin dapat ikahiya. Ito ay dapat nating ipahayag sa iba. At yan ang dahilan, mga kaibigan at mga kapatid, kung bakit ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita ay patuloy na ipinapahayag sapagkat hindi natin ikinakahiya ang Ebanghelyo ng ating pong Panginoon. We are not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas. Kung mayroong mga taong naghahangad ng kaligtasan, may mga tao na nais magkamit ng buhay na walang hanggan, kailangan po ang Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ay napapakinabangan lang natin kung ito ay naipapahayag sa atin. At ang Ebanghelyo ay naibabahagi lang natin kung ito naman ay ipinapahayag natin sa iba. Ito ang kalooban ng Panginoon na ang mabuting balita ay huwag nating sarilinin. Mga mananampalataya na nakakaalam ng magandang balita ng kaligtasan, isang pagkakamali ang ito po'y itago natin sa ating mga sarili at huwag nating ibahagi sa iba. Kalooban ng Diyos na ito po'y ibahagi natin, mga kapatid, sa ibang mga tao. Amen. Darating ang araw, ang sabi ng banal na kasulatan, ng mga tao ay magiging makasarili. Ang ibig sabihin, hindi po sapat na nakilala natin ang ating Panginoon at sarilinin natin. Hindi po nakadesenyo ang gospel sa ganyan. Amen. Kaya nga ang Panginoon, nagbigay siya ng Great Commission. Amen. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Sinabi yan, mga kapatid, ng Mark 16 verse 15. Amen. Na humayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ang Ebanghelyo. Praise God. At ito ang paraan ng Diyos sa pagliligtas. Hallelujah. Sa Panginoon, inililigtas siya ang mga tao sa pamagitan ng mabuting balita. At ngayong umaga, muli ipinapahayag ang mabuting balita. Mabuting balita, praise God, ng kaligtasan. Amen. Maaring ikaw ay nanunood ngayong umaga, nabahaginan ka ng pangangaral ito sa pamagitan ng online na preaching na i-share sa iyo. Magpasalamat ka, mayroon kang kaibigan na nagbahagi sa iyo ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Sapagkat tulad namin, kami po ay dating nabahaginan din lang ng salita ng Panginoon at ito ay humantong, mga kapatid, hallelujah, sa tawag ng kaligtasan. At ngayon, ang Panginoon ay patuloy na tumatawag sa mga tao. Ang Panginoon ay patuloy na nagliligtas. Kaya nga, hindi po tayo tumitigil na ang salita ng Panginoon, ang mabuting balita ay ating pong ipinapangaral. Sapagkat, mga kapatid, darating ang araw
Ang Panginoon ay mayroon pong paghihiganti sa mga taong hindi kumilala sa Kanya at hindi tumalima sa Ebanghelyo. Ngayon, ipinapangaral ang Ebanghelyo, pero ito po ay nangangailangan ng ating pagtugon. Hindi po ito ipinapangaral na pakinggan natin lamang ng ating pong passive na paraan ng pakikinig. Nais ang Panginoon na tayo po ay tumugon sa mabuting balita. Ang sabi ng Bible in 2 Corinthians or 2 Thessalonians chapter 1 verse 8. 2 Thessalonians 1:8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ano itong paghihigantihan ng Panginoon? Una, yung mga hindi nagsikilala sa Diyos. At ang pangalawang sinabi niya? At yung mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo. Ang ibig sabihin, yung gospel ay mayroong dapat sundin. Sapagkat ang vengeance o paghihiganti ng Panginoon, ang sabi ng Bible, ito po ay sa kanila, on them that know not God and that obey not the gospel. Sa hindi kumilala sa Diyos at hindi tumalima o hindi sumunod sa Ebanghelyo. Kaya habang atin po pinakikinggan ang pangangaral tungkol sa Ebanghelyo ng kaligtasan, mahalaga po ang ating pagtugon. Darating ang araw, haharap tayo sa Diyos, ang ating mga napakinggang mabuting balita ng kaligtasan, mga kapatid, ito po ay ipapaalaala sa atin ng Panginoon. Na minsan nating napakinggan ang Ebanghelyo at sa mga tumutugon, tiyak magdadala ito sa atin sa kaligtasan. Ngunit sa mga nagbabaliwala, hindi po natin kailanman maiiwasan ang ating pong pagharap sa ating Panginoon. Ang sabi po ng Hebrews 5:9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat na mga nagsisitalima sa Kanya. Amen. Siya ang author ng eternal salvation unto all them that obey Him. Pansinin natin ang salitang yan. Hallelujah. Siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Kung ang Ebanghelyo, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, napakahalaga, mga kapatid, ang ating pagtalima sa Ebanghelyo tungo sa ating pong kaligtasan. The gospel is the power of God unto salvation. Walang ibang paraan upang iligtas tayo ng Panginoon. It is by the power of the good news or gospel. Kailangan natin ito, mga kapatid. Hallelujah. At habang ipinapangaral natin ang Ebanghelyo, ipinapahayag natin sa iba, ano po ang epekto nito sa buhay ng mga tao, lalo na sa huling panahon. Sa aklat po ng Jude, chapter 1, verse 23, and others saved with fear, pulling them out of the fire, hating even the garment spotted by the flesh. Nang iba'y inyong iligtas, na agawin ninyo sa apoy, at ang iba'y inyong kahabagan na may takot, na inyong kaputan pati ng damit, na nadungisan ng laman. Anong ibig sabihin nito? Habang tayo po ay nagbabahagi ng Ebanghelyo, we are pulling sinners out of the flame. Inaagaw natin ang mga makasalanan ng sabi ng Bible mula sa apoy. Bakit? Sapagkat ang kaparusahang walang hanggan, mga kapatid, ang dagat-dagatang apoy ng impyerno ay hindi maiiwasan kung ang Ebanghelyo ay hindi po tinanggap, hindi sinampalatayanan. At yan ang dahilan, mga kapatid, kung bakit patuloy nating ipinapangaral ang salita ng Panginoon. As we share the Word of God,
we are pulling sinners out of the fire. Tandaan natin mga kapatid, nabubuhay tayo ngayon sa pansamantalang panahon. Darating ang araw, lahat po tayo haharap sa Panginoon. Ang buhay ay hindi laging ganito. Hindi lahat ng taon ay atin, hindi lahat ng buwan at araw ay atin. Nabubuhay lang tayo sa takdang panahon. At darating ang araw, haharap tayo sa Diyos. Wala pong sino mang tao na makakatanggi sa pagharap sa Panginoon sa darating na panahon. Kaya nga po, sa mga sandaling ito, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng privilege, ng opportunity, ng pagkakataon upang tayo mga nabubuhay ay magkaroon, mga kapatid ko, ng pagtugon o pagtalima sa napakagandang balita ng kaligtasan. Ginawa na ang kaligtasan natin ng ating Panginoon Jesucristo. Ang kailangan lang natin, mga kapatid, sampalatayanan, tanggapin, panatilihin sa ating mga buhay. Magsitalima tayo sa Ebanghelyo sapagkat yan ang paraan ng ating kaligtasan. Purihin ang ating Panginoon. Sa umagang ito, mga kapatid, tayo po ay tatayo. Amen. At magbubulay tayo sa Panginoon. Lahat tayo po ay mayroong kanya-kanyang buhay at mayroon po tayong magiging kanya-kanyang pagharap sa Diyos. Amen. Samantalang awitin po natin ang awit na nagsasabing, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas. Maging ikaw ay mananampalataya or nag-observe pa lang sa gawain, ang Panginoon ay nagbibigay sa atin lahat ng time, ng panahon. Mga mananampalataya, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang ang salita niya ay maibahagi natin. Gamitin natin ating mga buhay para sa isang kapaki-pakinabang na gawain sa harapan ng Diyos. Kung ikaw naman na hindi pa lumalapit sa Diyos, hindi pa isinusuko ang buhay, hindi pa napagsisihan ng kasalanan, kailan mo ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Hanggang kailan ka mabubuhay ng ayon sa iyong sariling kalooban? Hanggang kailan mo tatanggihan ang Ebanghelyo na maaaring paulit-ulit mo lang napapakinggan, ngunit hindi ka pa gumagawa ng pagpapasya? Kailan mo ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Huwag natin hintayin mahuli ang lahat. Ngayon may buhay tayo, ngayon may lakas tayo. Ang mga darating na araw ay hindi natin hawak. Diyos lang ang nakakaalam. Bisan pa, kailan pa ibibigay ang buhay mo? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan mo itatanyag kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya? Kapatid, kailan mo pa ipapagamit sa Diyos ang iyong buhay?
Kailan mo gagamitin ang iyong lakas, ang iyong buhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon? At kung hindi ngayon, kailan pa? Come on, amen! At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo ba kaya siya'y paglingkuran? Kailan pa kaya? Kailan pa tayo maglilingkod sa Panginoon? Kailan pa iaalay ang ating buhay at lakas sa Diyos? Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. 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 Ang Panginoon ay nagbigay po sa atin ng buhay at ng pagkakataon upang mabuhay tayo hindi sa ating mga sariling kalooban, kundi sa kalooban ng Diyos na may lalang sa atin. Mga kapatid, ang buhay ay hindi lang po dito. Mayroon pong buhay na hindi matatapos. At nawa, sa pamagitan ng spiritual enlightenment, makita natin ang liwanag, ang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa mundo just for a period of time. Darating ang araw, lahat tayo aalis sa mundong ito, haharap tayo sa Panginoon. At nawa sa pagharap natin lahat sa Diyos, tayo po ay taas nung haharap sa Panginoon na mayroon pong strong confidence na sa pagbibigay sulit natin sa Diyos, masasabi natin na ang buhay natin na hindi natin sinayang, ang panahon natin, ang karunungan na binigay ng Diyos sa atin na hindi natin sinayang, kundi ginamit natin for the glory of our God. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Praise the Lord. Amang Banal, maraming salamat muli sa iyong mga salita na amin pong napakinggan. Salamat, Panginoon, sa napakagandang balita, the gospel, the good news of our salvation. Salamat, Panginoon, hallelujah, na ibinigay mo sa amin minsan pa ang panibagong pagkakataon upang maipahayag ang mabuting balita at upang mapakinggan ng aming pong mga kaibigan, mga kababayan, ang magandang balita tungkol sa kaligtasan upang sa pamamagitan nito ay hindi po namin sasarilinin ng kaligtasan ang aming tinanggap. Hindi namin sasarilinin ang mabuting balita, kundi Panginoon, kami po'y nagagalak na ito po ay may pamahagi namin sa iba upang kung ano ang aming natanggap, Panginoon, na nagmumula sa iyong mga salita ay matanggap din naman ng iba. Yan po ang paraan kung paano namin ibigin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Panginoon, maraming salamat po. Pagpalain mo ang bawat isa, lahat ng naabot ng mensahe sa araw na ito, Lord God. Patuloy kang manguna at mangusap sa amin at gabayan mo kaming mamuhay ng ayon sa iyong kalooban at hindi ayon sa aming mga sariling kalooban. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba, binabalik namin siyang lahat ng karangalan sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabing amen. Misa pa natin bigyan ng palakpak ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Let's give God the glory, amen, and honor Him. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. At minsan pa, mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagsama sa gawain sa araw na ito. At dalangin namin ang pagpapala ng Diyos ay managana sa atin lahat. Minsan pa, maraming salamat at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon.
Amen.